Kung sasabihin nyo lang sa video, inauthenticate niya, o sino nga doon? Asan nga yung tetege kay Pangulo? Sige nga, isipin niyo mabuti. Kung yung mga ebidensya... Kailan ba naging normal? Your Honor, this is no please. longer answering the I'm answering question. Kita mo, hindi naman talaga kailangan mo yan, attorney. Kasi ikaw, didepensahan mo lang yung kliyente mo. Kailangan yung may patunayan. Pero kung ikaw, as a personal, kasi willing siya i-take yung robe niya as abogado, at magsasalita siya, at magtatanong siya, anong gusto mo? Ano yung point mo dyan? Sige nga, attorney. Ano yung pinupunto mo sa statement mo na yun? Sir. Yes, Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honors, just so it will be clear to our fellow senator judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Rekta na tayo. Pero bago yan, andyan po yung join button. Kung gusto mo sumali sa ating komunidad, pumindot ka na sa dulo ng ating video. Syempre yung shoutout segment natin, hindi magtatapos at hindi tayo nakapag-shoutout. Ito na. Pasadahan na natin kung ano yung nangyari kahapon. Ang lalakas ng loob nyo. Harap yan mga witnesses nyo, dala-dala nyo, Xerox, at USB. Paano nyo mapapatunayan na sinasabi nyong merong pagtangka dito sa Pangulo? Kung ang USB at splice video lang ang bukod tangi ipinapakita nyo. Hiniling ho ng kampo ng mga defense na dapat ipakita yung buong video. Ano sabi? Aabutin daw ho ng 2 oras. Kung kailangan nyo i-prove nyo. Hindi yung gagawa kayo ng presentation. Gagawa kayo ng hiring-hiringan dyan. Actually, okay yan. Nalalaman ng taong bayan kung sino-sinungaling at hindi. Pero, i-prove nyo muna kung saan nagmula ang video. Sino ang nagbigay ng video, saan nagmula ang video. Nagdala ho sila ng ebidensya. Witnesses. Isa daw forensic video expert. Anak ng bugi, binabasa. Lahat nakanote. Kung hindi nakanote, malamang hindi malalaman kung ano yung totoo. Kada tanong ng kanyang abogado, sasabihin niya, pwede ho ba akong tignan yung note ko? Siyempre. Pag yung tinignan mo yung note mo, alam mo na kung saan. Kayo, nakakahalata na kayo. Baka masyadong magaling gumawa yung scriptwriter nito. Aking lang pag-analyze at aking opinion. Hindi ko naman kayo pinipilit kung maniniwala kayo sa opinion ko. Pero ang pananaw ko dito, pag wala kang mapakitang maayos na ebidensya at magsusumiti ka ng hindi original o certified na mga dokumento, hinanapan ho ito ng abogado ng defense kasi nakita yung mga exhibit o ebidensya. Papel. Nung tinignan na, meron ho doon, wala sa dokumento o hindi naka-attach. Ano ka ng tipakalong? Ipapakita nyo, babasahan nyo. Natatandaan mo ba yung USB na sinumiti mo sa amin? Yes, sir. Yes, sir. Yan ba yon? Yes, sir. Anak ka ng bugi. Hanggang sa tumulo na yung sipon. At ito pa masaklap. Isipin nyo ikaw abogado ka, ikaw pa mismo magdidiin at magsasalita sa harap ng napakaraming tao. Bukod dyan, live telecast, pinagdiinin mo na may plano.
Akala ko ba witness ang kailangan para magdiin sa nasasakdal? Parang abogado pa, naging way para idiin ang Vice President. Tama ho ba yan? Hindi, panoorin nyo to. Kaya nasuplak ni Senator Pia, itong si Virus, kasi parang mali ho yung kanyang tanong. Oo, alamin natin Hindi yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Season is making a scene. Kindly wind up, Kita counsel. mo, chismoso. Tumayo lang si Attorney Season, baka gusto mag-CR. Oo, gumawa ka na kagad ng kwento. Si Attorney Season doon ay making a scene. And she walk out. Yun ang sabi sa video. Ano ka ng tipaklong naman? Pati ba naman yung kailangan pansinin? Ang kaharap mo dyan, yung kadibate mo dyan, yung isang abogado, yung isang defense team, hindi si Attorney Season. Siya ang lead. Oo, siya nga ang lead. Malay mo, meron lang siyang kukunin. Malay mo, meron lang siyang kukunin dokumento at para ipresenta sa inyo. Ang hirap kasi puro mislead. Ako, para sa akin. Kasi pag hinanapan ka ng dokumento, maraming dokumento ho ang pinasoli sa kanila. Dahil malabo, bukod sa malabo, yung attachment, wala doon. O, kita nyo na? Tapos nagpalabas kayo, video kakarampot. Akala ko ba 2 hours? Magaling lang kayo sa salita. Oo. Okay, yung accent nyo, very good. Nice. Pero yung ano nyo, naku, tablado sa amin yan. Hindi kayo makakapuntos. Antayin nyo yung cross-examinin, aabot tayo dyan. Pag inabot na kayo ng cross-examinin dyan na magkakawindang-windang yung witness nyo, wala nang note. Hindi siya makakapag-note kasi yung abogado ng defense, lilituhin na siya. Kukuha na siya ngayon kung saan niya itatanong, lalabu-labuhin ng defense yung mga itatanong niya, wala na hong note na susundan yung mga witness nyo. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Kita mo na. Mr. Di na- Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly conclusion of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence, pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video, at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common? Both were, ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo Opo. at Hindi na sila magkasundo and ang ina-address po ng, parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung President si po. Presidente. Okay. Eto kung kayo ay video expert forensics na sinasabi nyo, hindi nyo mapapatunayan dyan kung sino yung inuutusan ni BP Sara. Kasi hinahanap nyo dyan kung ano yung katotohanan para meron ngang masabi na merong pagpapategi dito sa Pangulo. Ngayon, kung sasabihin nyo lang sa video, inauthenticate niya, sino nga doon? Asan nga yung tetege kay Pangulo? Sige nga, isipin niyo mabuti. Kung yung mga ebidensya lang yan, hearsay lang din yan eh. Nakuha sa video, parang lumalabas chismoso din ito. Isipin niyo mabuti Dinownload niya yung video, inauthenticate niya yung video, pinagkumpara niya yung video na in-upload o yung lumabas sa mga social media, pinag-aralan niya,
Kasi kiniklaim nila, oo, forensic video expert. Okay, given na tayo, trabaho nila yon. At inamin din nila na, oo, ano sila, IT professional. O magaling sila mag-jack. Oh. Ngayon, ito ang kailangan malaman dito. Sino ba talaga ang inuutusan ni BP Sara? Wala naman kasi kayong pinapakita eh. Ang pinapakita nyo, puro annexes o exhibit. Yun lang ang nakikita. Yung iba, hindi pa certified true copy. Kung magbabase kayo sa USB, ano ho ba nilalaman ng USB? Andun ho ba yung kausap ni BP Sara para ipatege itong sinasabi sa video? Kasi kung puro ganyan lang ang babasihan, anak ka ng tipakulong, wala hong mabigat na ebidensya na merong ang threat o grave threat na sinabi si BP Sara. Kung pinakita nyo lang yung buong video, kaya naman namin maghintay ng 2 oras. Kaming mga Pilipino. Ang problema, 2 minutes. Nagbase na kayo sa 2 minutes. Tapos, ang sasabihin nyo, yun na yun? Kaya nga nag-motion yung defense team, ha? Palabas nyo yung para malaman natin kung ano ba yung pinagsimulan ng video na yan. Bakit pinakita splice video tapos sinabi may threat? May katanungan dyan kasi. Inuulit natin may Q&A dyan. Oo, parang yan, interview, mga media, mga live stream media, at mga vloggers. So nagtanong si Maui dyan. 'Di ba? Nag-aalala si Miss Maui sa kalagayan ni VP Sara. Pinabi pa nga ni Miss Maui, mag-ingat ka madam, mag-ingat ka Ma'am Vice President. Kasi alam naman namin na talagang ginagawan ka na ng kwento ng mga unggoy. Nag-play ng video. Kinat ngayon. Ang tanong dito matutumbok, sino ngayon yung nag-cut ng video, nag-splice ng video, at nag-spread ng video? Kung sila ang mga expert at yun ang gusto na ipakita, lagot. Yun ang dapat ipatawag. Kung kanino nag-spread, sino yung una nag-upload ng splice video. Kasi hindi naman yun dapat dapat buo. Oo. Yun. Yun lang ang kanilang pinaka-highlights para siraan si BP Sara, gawa ng kaso. Pansinin nyo. Puro note. Babasahin. Pag nagtanong, yung abogado nagtatanong din Ito na. Pag natanong na, lalagyan niya ng marka. Sasagutin nung isa, natatandaan mo ba, if any, sa iyong kaalaman? Tapos nagbubunas. Okay, if any. Kung natatandaan mo lang. Mamaya na tuloy natin. Okay. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, Ah, there is dito ako nawindang. Tinanong yung abogado. Okay. So, given nagtanong yung isang senator judge. Bakit daw ito matatawag na ngayon, merong pagdidiin dito. Hindi ko alam kung ano hugot ng mama ni attorney. Paano niya nasabi at napaliwanag yung ganung bagay? May pagdidiin dito Kayo na hong musga. Kasi kung ikaw ay abogado, ipaliwanag mo lang na maayos. Pero yung punto, sa bagay, abogado nga, kailangan may diin talaga ewan ko lang kung ano yung pananaw nyo dito. Para sa akin, pag mga ganitong mga bagay, leave it to the expert. Kayo na hong bahala humusga. an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office. Kita nyo? Anong stand nila? The Vice President is established to be impeached and removed from office. Why? Bakit? Bakit gusto nyo? Ang tanong namin sa inyo.
Tanong namin sa inyo, ini-establish nyo pa lang yan. Okay, andyan na yung trial. Pero kasi tanong to ni Risa, di ba, Rus? Tanong to. So, kailangan niya sagutin yan. Ini-establish nila na kailangan ito ay ma-impeach at kailangan matanggal sa kanyang opisina o ma-remove sa pwesto. Bakit nga? Okay, paliwanag dito. For contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an Nakita nyo? Hindi pa sila sigurado. O kasi nga, splice video ang nilabas. Hanapin nyo kung sino yung inutusan. Ipatawag nyo. Doon kami maniniwala. Doon kami maniniwala kung meron kayong proof na yung inutusan ni Bibi Sara ay mailalabas at mapepresent nyo at mapapaamin nyo na inutusan nga ni Bibi Sara. Oo. Baka si Casper. Patawag nyo si Casper dyan. Baka alam ni Casper. Hanggat wala kayong may pipresenta at puro USB at papel de hapon, ang taong bayan, hindi ho maniniwala basta-basta. Itong nangyayari ngayon, kaya nga nila inuna itong grave threat Yung itong kaso na ito. Yung tatlong kaso, mas lalong hindi nila mabibigyan diin. Masisiraan sila ng bait. Kaya nga dito pa nga lang, yung mga senator judge, wala na hong kagana-gana. Gusto na nilang umuwi ng alas 5. Tinapos na lang yung presentation ng prosecution team. Oo. Tapos nag-adjourn na. Kukontinue na lang ho mamayang hapon. assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, Pero attorney, mapapaniwala nyo lang ang taong bayan. Kung makakakuha kayo ng video na mismo si BP Sara ay nag-video ng sarili at nagsalita. Alam nyo, nagigets nyo? Kung halimbawa ako, magbibideo ko, magsasalita ako at i-upload ko, doon, maniwala kayo na meron talagang plano. Pero yung gantong answer and portion, interview, sa tingin mo, intent, at planado. Kami na ho naniniwala, planado yung USB. Dala-dala nyo lagi. ilang USB na present nyo? Puro USB. Nagtataka kami. Diba? Wala man lang kayo pinatawag. Dapat pinatawag nyo si Miss Maui, yung nag-interview kay BP Sara. Dapat pinatawag nyo yun. Hindi. Nagpatawag kayo ng witness. Naku, panig pa ng alam nyo naman kung sino ngayon nakaupo dyan. Diba? Tsaka nagtataka rin ho kami, laging may note. Talaga nagtutugma pa talaga. Diba? Kasi kung, dito tayo magkakawindang-windang pag nag-cross-examine na mamaya. Baka oo. At saka ito, sasabihin natin. Yung objection, natural lang ho sa korte yan. Huwag niyong mamasamain yan. Yung mga hindi pinabibigay sa objection, natural din yan. Ang pagbabasihan dyan sa dulo. pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Yung First Lady,
tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines. Your Honor, please. At anong Nakakuha pa ng script si attorney. Nakakuha pa siya ng isang magandang Pero anyway, siyempre kailangan talaga nilang sabihin yan. Kasi nga, kailangan nilang i-prove dyan sa korte, sa trial na yan, na yun daw yung sinabi ni Bibi Sara. Yun daw ang sinabi ni Bibi Sara. May system na raw. May plano na raw. Anak ka ng bugi hanggang ngayon nga eh. 'Di ba? Tahimik pa rin si Bibi Sara eh. Yung mga bagay-bagay na yan, oo, isa na lang talaga yung paninira. Dahil hindi nila kaya, Kasi ang mangyayari dito, okay, sige, tapos na ang hearing ng article, ano bang article 2? Article 2. Ano ba to? Article impeachment 2 ba to o 4? Kung hindi tayo nagkakamali. Kung nagkamali ako, paki-correct na lang. So, halimbawa, matatapos na yan within 3 days. Kasi kailangan matapos ng 92 days ata eh. Kung halimbawa itong article na to, yung hinihiring na to, matapos ng 1 linggo, magsusumite na ho ng kanya-kanyang boto yung mga report, yung mga senator judge. Oo, pag-aanuhan na nila yan. Sino mananalo dito? Impeach ba si BP Sara dito? Pag dito pa lang, wala na ho silang mga mabibigat na witnesses na ilalabas. Kasi 2 witness, ewan ko kung 2 witness lang ang ilalabas nila dito. Puro chismis at hearsay ang sabi ni Aling Ledesma ang nakita na dito. Umabot ng 4 na oras mahigit. Oo, ang nilalaman, kung hindi magbabasa, maghahanap ng ebidensya na wala. Kung hindi malabo yung papel, ipapasoli ng defense team yung exhibit nila o yung ebidensya nila o yung mga dokumento nila. Marami hong papel ang pinabalik sa kanila dahil nga malabo at yung iba walang attachment. Hinahanap din doon kung ano talaga yung nilalaman nun. Wala silang mapakita. USB. Oo, lagi siya sabi, ito ba yung USB? Ito ba yung USB? Ayan. I-play mo. Wala namang pakitang 2 hours na play. ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes. Naulit. There is an answer. Advance na natin. Of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent. Naulit Wait lang, hanapin ko dito Kung po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, Vice Presidente. We are able to answer 2 questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President ay yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. Akala ko ba death threat? Alam ka ng bugi naman ka, Rudy. Akala natin pinag-uusapan dito yung planong asin. Hindi naman pala. Betrayal of public trust naman pala ang kwento dito. At saka yung mga USB. It is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes. Bakit Your Honor, daw? please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Bakit hindi yung Pangulo? Kasi sila naman yung nababanggit. Hindi kasi ang gulo ng usapan
kung yung mga binabanggit daw kuno ni Bibi Sara, yun ang yung pinagtatangkaan, bakit hindi sila yung nag-file sa NBI at sila yung humarap? 'Di ba? Bakit yung NBI ang nag-file ng kaso? Ngayon, yung mga, ito tuloy ang nagiging witness, naguguluhan na. Kasi yung USB na pinapakita, puro USB. At saka wala man lang kayong yung nakakapagtaka lang dito yung original na kopya na i-present, dapat dala-dala nyo yan, di ba? O kaya man certified copy. Kaya kayo nabubutasan, sabi ni Aling Ledesma eh. Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, Yan ang mali. Kita nyo Sabi niya, willing siya i-take yung robe niya as a lawyer. Tapos anong sasabihin mo, attorney? kailan ba naging normal? Your Honor, this is Your no Honor, longer answering the I'm answering question. Kita mo, hindi naman talaga kailangan mo yan, attorney. Kasi ikaw, didepensahan mo lang yung kliyente mo. Kailangan yung may patunayan. Pero kung ikaw, as a personal, kasi willing siya i-take yung robe niya as abogado at magsasalita siya at magtatanong siya, anong gusto mo? Ano yung point mo dyan? Sige nga, attorney. Ano yung pinupunto mo sa statement mo na yan? Hindi, eto, nagtataka tayo, attorney. Bakit kailangan may ganyan pa? Napupuntusan mo ba pag ganyan ang kalaban? Hindi nyo na alam nyo, parang nilalaban nyo dyan yung stand ng mga kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanawa. Sasabihin mo sa harap ng napakaraming tao live. Ayon sa video, na willing kang alisin yung robe mo as abogado at magtatanong ka, ano yung punto? question. We I'm object, answering Your the Honor. question Mr. of the Presiding judge. Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a Tingnan question natin. of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Kindly Tama. wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Alam nyo, hindi naman parang ako nakita ko sa video, para lang ma-segue yung kanya sinabi. Kasi parang may mali dun eh. Diba? Parang, hindi pala ito. Kaya gumawa siya ng hindi ko pala pwedeng sabihin to. Kasi parang ang lumalabas, ako yung, diba? Ako yung abogado, ipapanalo ko lang itong kliyente ko, pero nagsalita siya. Kailangan pa ba yun? Tatanong lang ho tayo. Kayo, eksperto, magagaling na abogado, ano ho yung stand nyo dito? Nagtatanong ho lang kami Tapos bigla mo isi-segue na si Attorney Sison daw, ay biglang nag-walk out. Pero ang tumbok niya dito, nagtanong siya, pero hindi dapat ginawa niya. Ako para sa akin, dapat hindi mo ginawa yun. Kung ano lang yung mga, ilalabas yung presentation, ebidensya, kuno daw, sabi ni Aling Ledesma, yun lang dapat. May tutuloy pa kaya niya dito yung sinasabi niya na ang pangalawang Pangulo, first time ever, na ang Vice President ay nag-hire. Yun ang tanong niya eh.
Tuloy natin kung may tutuloy niya pa yun. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly completion of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Now, Your Honor, please. Yung Kindly wind up. pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections. Thank you. Yun ang akala nyo. Meron silang punto, gusto nilang palabasin. Pagtatraidor daw sa bayan. Betrayal of public trust. Ngayon, tingnan nyo nga kung ano yung rating ni Bibi Sara. Ako naman naniniwala, 150%. Habang sinisiraan si Bibi Sara, lalong lumalakas ang Agila ng Davao. Tama? Tama. Ngayon, ito ang sagot ni Atty. Powa kahapon. Oo. Noong natapos ho yung unang paglilitis, may continuation pa ho yan mamaya. Yung tinatawag na cross-examination o yung pagtatanong ho ng defense doon sa may witness daw nila kuno. Kung ang ebidensya ang dala-dala ni witness ay USB at papel na hindi sertipikado, wala hong, alam nyo, yung lahat ng sinasabi ng prosecution, lahat yun mababaliwala. Hindi nila kaya mapaniwala na yung dokumento yun lang. Wala ho bang individual na may pakita at ituturo ng witness nyo kung sino yung sinasabi ni Bibi Sara sa video? Atty. Powa, sagutin mo nga kung bakit ba may objection. Doon sa testimony ni NBI. So, what's your take? Ano po yung comment mo? Bakit ang daming objections? Natural lang naman yan. You will see naman sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang magkakaroon ng mga objections ang bawat panig, lalong-lalo na kung sa tingin namin, leading yung question, because, for example, para lang sa alaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination o kunwari yung prosecution today, ang ginagawa nila sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung nagtitestify, kita nyo. No? Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes or no. So, natural lang na may ganyang mga objections. At syempre, we want to put on record yung aming mga objections, specifically on the documents that they're presenting. So, whether naman, nasa court naman yan, nakita nyo naman kanina, whether the objection is sustained or overruled. Sustained meaning pumapanig sa atin yung korte, sa ating objection, or overruled meaning hindi nakakalusot yung objection natin. Okay lang naman po yan. Sa amin naman po, as long as we put things on record. So, pinabanggit ni Congressman Abyong na kiniklaim nila yung victory today dahil sa dami nga ng mga na-overruled na mga objection nila. Well, sa amin naman, I always respect the positions taken even by the opposing counsel and even yung House. No? So, I will not comment on that. Pero pagdating sa defense, we don't really kasi count wins or losses per day. Lalong-lalo na, we're only on our first witness and on the second day. So I think it's, for the defense lang, hindi ko po kinukontra si Congressman Atyong because that's their position. Pero for the defense, hindi namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga para magbilang ng ganyan para sa amin. Pero na-establish po ba yung Sa School of Thought na
Kasi pwede mag-object na lang daw pag formal offer of evidence na kung the same objections during their examination ay parang futile attempt to disrupt lang daw. Comment. The general rule is for documents kasi the objection is made during the formal offer of the documents. But the defense feels it's really important for us to put matters on record, especially because, as you know, during our answer, we have raised issues, no? Kaya meron tayong motion for exclusion on certain documents na we feel kasi should not be considered dahil di naman siya naka-attach sa original complaint, while others naman ay wala, di saklaw nung years kung saan impeachable officer ang ating Vice Presidente. So we are just putting matters on record. Nakuha nyo. Ngayon, ayun ang sagot kung bakit may objection. Pero malabo pa talaga yung binibitawang mga, akala siguro ng mga prosecution team, panalo na sila. Pakita nyo muna yung mabibigat yung ebidensya. Ngayon, kahapon, bumanat na naman ito si Pinky. Dahil alam nilang dihado sila sa botohan, ipinasok yung threshold na unang nabanggit. Diba? Naunang nabanggit. Alam nyo, nakakasar dito, nilinaw na nga ni Quezon, parang gusto pa nilang baguhin. Paano? Dihado sila eh. I would like to recognize first Senator Judge Lacson. What is the pleasure of the Honorable Lacson? It's a point of inquiry, Mr. You may proceed, sir. Yes, Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honors, just so it will be clear to our fellow Senator judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Alam mo naman pala eh, ano pa yung problema doon? 'Di ba? The Constitution says, the conviction, kailangan ng 2/3. Ano yung reklamo? And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question. The impeachment court shall faithfully abide by that ruling, unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve, in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor. The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands. Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Lacson. Senator Judge Cayetano, what is your pleasure, sir? Mr. President, Presiding Officer, may I just further clarify the statement? You may proceed, sir. Yes. I confirm that yesterday we heard the same thing, and when the transcripts come out, of course, then it will be available to everyone.
Basically, yesterday I clarified whether that was the opinion of the elected presiding officer, and of course, without any offense to my brother and friend Senator Escudero, we have a continuing objection. I asked him whether this was already a ruling of the court, because if it's the ruling of the court, then as a threshold issue, we will have no further questions. Section 22, Article 22 of our rule says that all orders, decisions may be acted upon without objection, or if objection is heard, the orders and decisions shall be voted on without debate, subject, however, to operation of Rule 6, and Rule 6 speaks of whether the presiding officer will rule on actually a pending case in the Supreme Court entitled. Nakuha niyo ba yung punto? Tapos na yung usapan na yan eh. Kailangan na talaga ng 16 o 2/3 vote. Oo, 16 ha. Sinabi na rin niya na mga galing na ex-Chief Justice o yung former Chief Justice. Bakit meron naman silang naku, eto na naman tayo, baka mamaya gagawa na naman ng kwento. Tapos pagdating ng dulo, hindi, pwede daw kasing pwede daw mag-appeal eh. Kung halimbawa nasa Constitution naman, bakit pa i-appeal? May plano. Kung umabot ka sa aking video, ako ho'y maglalambing. Paki-subscribe naman itong si Mang Banat. Opo. Si Mang Banat. Bakit mo, Kuya Gus, laging inaano yung si Mang Banat? Hindi kasi magaling ho, kaya gusto natin siyang tulungan. Dahil magaling naman ho yung batang ito. Ayan yung kanyang channel tulungan natin maabot ang kanyang mini-meeting mga subscriber. At siyempre, ito na yung shoutout segment natin. Makinig po kayo, baka isa na kayo sa nababanggit. At doon sa mga hindi mababanggit comment po kayo. Mula kay Lawrence Salazar, shoutout po sa iyo Roberto Gelia, shoutout po. 40M Time, shoutout po sa inyo. Patria Pidot, shoutout po sa iyo. Anmoigo Mendoza, shoutout po sa iyo. Eduardo Doloyan, shoutout po sa iyo. Moises Defensor, shoutout po sa iyo. Reni Espinosa, shoutout po sa iyo. Samuel Milan, shoutout po. Alicia Manfre, shoutout po sa inyo. Sonaida Tortuga, shoutout po. Liza Lai, shoutout pa. Laizaila, shoutout po sa iyo. Carbo 0325, shoutout po sa iyo. Teresita, shoutout po sa inyo. Eileen Marksman, shoutout po sa iyo. Catherine Padulyon, shoutout po. Miriam Porto, shoutout po sa iyo. Carleb Napil, shoutout po. Nancy Hudalco, Jadulco, shoutout po sa iyo. Cesar Santos, Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo. Romy Menor, Catherine Ignacio, Nerissa Olita, shoutout po sa inyo. Ana Marie Munar, Roderick Oliveros, Eva Tagan, Salazar Rabulanta, shoutout po sa inyo. Benjamin Garduque, Yolanda Rusawa, Mari Pesulveta, Vicky Loren, shoutout po sa inyo. Ginny Rose Lorisimo, shoutout po Ma'am Ginny. Jen Jerry. Jernog, shoutout po sa iyo. Patria Pidot, shoutout po sa iyo. Alicia Mantre, Benjamin Gorduque, Namda Manusan, Ma'am Malu, The Survivor, Mix Vlog, Eva Gaan, Roel Cajes, Linda Joseph, Nurin, Albert Mercado, shoutout po sa iyo. Norisa Olita, Maricar Panasa, Alicia Manpre, shoutout po sa inyo. Rin Salan, shoutout po. Merukon Da Quintas, shoutout po sa iyo.
Julieta Blue, shoutout po sa iyo. David Ramirez, Kuya Val Bike Vlog, shoutout po sa iyo, sir. Levi Galarpe, shoutout po. Susan Claton, shoutout po. Maximo Apologista, Catherine Ignacio, Angeline Nerongo, Elms Vlog, shoutout po sa iyo, ha. Sunny B, shoutout po sa iyo. Edgardo Tablo, Indeher Halsik, shoutout po sa iyo. Alicia Mary Grace Lacunan, Jinky Amendez, Alan. Yan, kung umabot ka sa ating shoutout segment, doon po sa hindi po na babanggit, baka ho natatabunan. Pasensya na ho kayo at sa susunod ho, habaan natin yung pagsa-shoutout natin kung may makikita pa tayo. Hanggang sa muli, pakilike, share ang video. Bye-bye!